Many people will say na ang kalibutan daw nato karon is nagka-worse. But to some, they will say that it becomes better. Mas ni maayo siya. And kung tanaw nato ang kalibutan, sometimes dili ta makasabot, daghan og nangalibog, usahay mura og mahadlok mo gawas, basin og kanang madakpan, matakdan, daghan ta ginabuhat ba nga murag halos tanang tao karon ato ang kahadlukan. Sa una kapag mag-iskot kag positive, nakapasar ka positive, negative, moingon diyo positive. Lipay kaayo pero karon pag mag-iskot og positive mura og ayo na positive gamita. And sometimes maglibog ka ba? And samtang nagsige kog paminaw, samtang dagha kog mga pastor nga ginaistorya, ginatawagan, and I've heard a lot of pastors nga nagkaguliyang particularly og unsay dapat natong buhaton kining vaccine. And nakita nako one time nakita pod nako nga naagi nangutana sa kuha pastor unsay stand nimo about sa vaccine. And sa ako actually I already prepared my sermon. Actually ang pinaka-topic nako unta is about not all is for you. But at the time, grabe kisa ko ba conviction ba? Di ko mahimutang. Kaya nga naman, it's because I already prepared my sermon from Monday to Friday. But Friday night, suddenly, naay ginaano sa ko ba nga, mas kailangan ni sa mga tao. Kasi, kung naay mga butang nga dili ninyo mahibalan, nga naa pa ko'y chances ng mapahibalo sa inyo tulubagon po nako na as pastor. Kung dili mo matudluan sa kamatuoran, tulubagon po nako na. So right now, our topic for this morning is coming soon. Mura lang siya o ka ng sinihan, no? Coming soon. Unya na mga pictures din, Pastor, unsa man na, hadlo ka ba na I know some of you nakadungog na mo ani. Tama, mali. Siguro kadungog naming mark of the beast, microchip, nakadungog na mo ng 666. But I would say, coming soon. Nganong maingon mo kung coming soon? Ibig sabihin, Pastor, kining nagapanghitabo karon sa ato dili pa ba ni mao? Isa lang akong masulti, coming soon. Always ang akong tubag, coming soon. Nga naman, don't you realize that today's or what happened today, it is the reflection of what will happen tomorrow. What happened today, it is a preparation ug unsay mahitabo sa umaabot. Pastor, maabot ba ng mga ingunaan na, Pastor? Yes. Moabot na mga panahon nga maglibog ka, moabot na mga panahon nga mahadlok ka, moabot na mga panahon nga magtago-tago na lang ka, moabot na mga panahon nga murag, kumbaga, halos tanan ba, di na mo saligan. Karon pa lang gani daan, bisag barkada ni mo, di naman ka mo duol. Kasi, dili ni mo masaligan. Malay na to, career siya. Virus is real para masabtan naton tanan. Pero since today is a reflection or a preparation for what will be on the coming, unsa man di ay asa man sila nagakuhag hugot ana nganong na maingon ana. Sa karon pa lang I know niabot na sa inyo na confused na mo. Magpa-vaccine ba ko or dili? What if magpa-vaccine ko unya pagkahuman ingon ani mahitabo? Ingon pa sa mga kauban, Pastor, nakadungog ko ba? Isa ka pastor ingon, nga kapag magpa-vaccine daw ka after 2 years, mahimong zombie ang tanan nga nagpa-vaccine. Okay, sa nagpa-vaccine diha. Ina nagatapan niyo, hala mo. Pa-vaccine pa mo. And anak ko sila ana siya, unsay stand mo na, Pastor? Anak ko, ako, mahadlok gigog dagom. Katawa sila tanan. Mahadlok gigog dagom.
Pero ano siya, sa abot sa vaccine? Anak ko, mora magyapon. Kung katutan lang nabaksinan, mahimong zombie after 2 years, ikaw naliwa na vaksinan, paako na maghapon kanila, mahimong maghapon ka zombie. Pantay-pantay. Inang katapad mo, tabla. Diba? Tabla-tabla ba? Pero sometimes, karon confused na pala, karon pa lang ganidaan na confused na ka. Amen? Na-confused na ka ba? Magpabaksin ba ko? Unsa kay mahitabuan niya after vaccine? Daghang namatay tungod sa vaccine. Naapoy wala nagpa-vaccine, namatay maghapon. Unsa may buhaton nato ani? Death is real. If virus is real, death is also real. Now, kini palang daan ngano ma-confuse na ka. Grabe kinsa pa may duulan ako diri nga makasigurado ka nga may virus. Look at them. Or else pagbisitahon ka sa inyong balay og ingon ani palang daan unsa kay bation nimo? Naapatoy joke ba? Naay ni ato sa ilahang balay naka-PPE. Ngano man gireklamo sa silingan kay nag-ubos siya og katulo. Nag-ubo lang. Giatuan na sa panimalay og naka-PPE. Na-confuse na ka ba? Sa una, mag-ubo ka, proud pa kayo ka ba? Pero karon, you're too confused. But what will happen in the coming days? Ikaw siguro, ako, mao gining kanang pinaka-weakness na ako, kita kong dagom. Mao ginar. But here, kapag duawon ka sa hospital, nga nakapipiitan na usahay, bisag di pa ka kamatyon nun, mamatay na lang ka ba? Kaya nga naman, feeling ni mo, walang nakikiramay, walang tiwala sa iyo ang mga tao. Confused. Unya ka nang ilubong ka, nga di mo makita imong pamilya, nga gilubong, confused. Mauni ang nagapanghitabo sa atong kalibutan karon. Naglibog pud ba ka? Sama na ako? Pagutan ano na katapad nimo, naglibog pud ba ka? Kung mukatawa na, naglibog yun na. Kung naglibog ka, mas labaw na. Kasi dagata naglibog. Pastor, unsa naman lay buhato nato for us to survive? Kaduha, nagapanghitabo karon is fear. Kahadlok. Pastor, daghang ningon pastor ba nga mga zombie na daw ta tanan, daghang mingon pastor ba nga di na daw ta maluwas kapag magpa-vaccine ta. Pastor, mao na ba na ang mark of the beast? 666 mao na ba na? Kasi karon pastor, sa totoo lang, last phase na lang nga i-approve ang passport of COVID-19 sa Pilipinas. Sa Israel naguna, green passport ang tawag nila dito. Ibig sabihin, human nakag-inject. Sa Amerika, yellow ang color. Sa atua, sa kaya. Pero, ibig sabihin, pati ang, naay vaccine, ang vaccine ba, naanay passport karon. And sometimes, it will lead us into fear. Mahadlok na taon sa may mahitabo gilahan ni, One time, nang lakaw ni Pastora Joy, gusto lang na mo mag-date-date. Sa mga amahan diha, i-date po yung asawa. Sa mga asawa, kung dili manghagit inyong bana, kamoy panghagit. Kaya ako, siya may nanghagit. Kaya wala, ako, mayngon naman ko, ulit na ta ditso. Mahadlok man ta, ngaon. Pero ato na siya, mangaon ta da. Kaon may at tumig, penong sara, penong, naandan lagi. Pag abot dito, may guard, mami. Na-cellphone, mami. Sa una, pag na-cellphone, malipay ta, karon mahadlok na ta. Din ko dito. Sir, na may QR code? Naa, sir. Wala, magud mi, sir. Sir, bisag isa lang, sir. Ko sa tinuod lang, sir. Mahadlok may mag-QR code, sir. Sir, pasensya na gid, sir. Mo ginang hinay kay mo ang negosyo karon, sir. Kay di makakakaon, wa kay QR code. Control tanan ng hadlok. Kinsa may wa ang hadlok diri na QR code? Nayo ba na? Bahala na. Swab. Pero ako, di ko gusto mapaswab. Sakit-sakit, rakas ilong. Pero here, fear happens. Pero asa man sila nakakuha ani nga mga ideas
Asa man ang mga tao karon ngano na confused naman. Nganong nagsulti naman sila 666 na, mark of the beast na. Asa man sila gikan ana? Is it biblical? Naa ba na sa Biblia ng 666? Naa ba na sa Biblia ng mark of the beast? Naa ba na sa Biblia ng tinakatakay? We should know about the biblical principle ug unsa gina siya katinuod. Kung tanaw nato in Revelation chapter 13 verse 16. Actually, Revelation chapter 13 and 14, diha nagpamatuod ang tinatakay ang 666 nga mahitabo gyud. If you want to read it, you can. Revelation chapter 13 verse 17 ingon diha 16 rather. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. Ibig sabihin, coming soon. Mahitabo ni ba? Force. Pugsun ka nga magpatatak. Karon, bakuna o kulong. Gipugos ka, wala. Actually, ang bakuna, dili siya pinugsanay para masabtan natong tanan. Pero walay balibaray. Ang bakuna di man siya pinugsanay. Pero walay balibaray. And at that time, maski sa buong school, maingon, okay man sir, nga di ka magpabakuna, sir. Pero mag-resign na lang kadaan, sir, kay mo may ingon. Asa may buhaton nimo? Bakuna o? It confused us. Actually, kining awali, bugat ka ini, even sa ako ah. Bugat ka ini nga bali. Pero you should know the truth so that the truth shall set you free. Kaya kung di mo makabalos ka matuuran, puro lumuhaka-haka. Sige mong paminaw, unya pagkahuman, walang katuturan. So that is why, kung tanaw nato diri, he also forced everyone. Walay dato, walay pobre, pag-abot sa bakuna. Walay gwapa o walay tama-tama lang. Walay taas o ilong o walay flat o ilong. Tanan are encouraged to have that. Pero kung tanaw na to, asa man ipadulong ning tanan? Ngano kailangan man magpatatak? Ingon pa din Revelation chapter 13 verse 17, so that no one could buy or sell unless he had the mark. Dili po ka makapalit, di po ka makapamaligya kung wala kay marka. Remember, our topic for this day is coming soon. Mauni ang moabot sa panahon. Pastor, unsa man ni karon? Always remember, this is a preparation ug unsay mahitabo sa umaabot. This is a replica ug unsay moabot sa umaabot. Kung mauni ang replica, ibig sabihin, pastor, moabot gyud na? Yes. Karon gani dili makakasulod kaayog. Amot lang kung makasulod bakag mall kung wala kay vaccine. Wala pa man kasulod pa man. Pero wala kay QR code. Makasulod ka, dito rin taong ka sa mga pultahan. Ano man yung makakasulod actually? Pasudlon ka sa main gate. Pero pag abot ito, magpa-aircon na ka, pultahan lang ka, kung mutanaw ka mga sanina, mana lang taong ka, uy, kagwapo, niya na salamin. Asa man ni sila gikan? So that no one could buy or sell unless he had the mark. Or, kanang ginatawag nila, marka nga 666. Pastor, naagi din na sa Biblia para masabtan ninyo tanawa sa Biblia. Kasi I'm preaching here about the Word of God. It's not my own. Ang pangutana karon, pastor, sa karon ang vaccine, kung magpa-vaccine ko, maluwas pa ba ko? Nakadungog ba ako, pastor, kapag magpa-vaccine ka, di na ka maluwas.
Pastor, kapag magpavaksin ko, pastor, unsa mahitabo sa ako Now, bago nato na masabtan, remember, ang topic nato karon is coming soon. Para mas masabtan nato. Ato asang sabton, unsa daning mark of the beast, or kining ginatawag na 666. Mark of the beast, it's about worship. Again, mark of the beast, it is about worship. Ang mga pagdaig. Ang mga pagdaig, kung tanaw nato diha, Revelation chapter 13, verse 12, He required all the earth and its people to worship the first beast. Ibig sabihin, it is a requirement nga daygon nimo imong simbahon ang katong beast. Because on the coming days, na ay mo tindog nga isa ka tao nga mubuhat yung mga milagro. Nga siya, mura og siya ang pinakasolusyon sa tanan. That is in the Bible. Verse 15, in chapter 13, the same, anyone refusing to worship, it must die. Mamatay ang dili mag-worship. Ibig sabihin, para magkaroon lang og idea what will happen sa umaabot, mauni. Pinugsanay nga mga lakad ka dapat sayawa. Beast. It talks about Satan. Beast. Kung dili ka muday, kung dili ka mga lakad sa iyaha, patay. Pero naay maayong nahitabo diha sa ato Later on, masabtanan ninyo. Again, unsa pa man. And anyone who worship the beast and his statue or who accept his mark, katong mga magpatatak, mao ni mahitabo unsa day mahitabo katong mga nagpatatak o nag-worship sa beast. And verse 10, mao ni ang mahitabo. He too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of His wrath. Mugawas na ang grabing kasuko sa Ginoo, ug mauna ang gitawag nga Great Tribulation. Grabe nga pagkalisod. Kaya kung dili ka magpatatak, di ka makakaon. Nga naman di ka kakaon, di man ka makapalit. Kung dili ka magpatatak, di ka makabaligya. Ang uban karon na malit na lang mga kaptangan dito sa bukid, kaya dito na lang daw sila, pero to tell you, maglisod gihapon ka. Ano man? Usaon man na nimo, ang imuhang mais, mao na lang naman, sige na kang sinugba. You need rice. And pag abot ito, kinsa to'y mga walay tatak, pamatyon man. Pero pag abot dire, sa katapusang hugna, ang katong mga nagpatatak o katong mga naga-worship sa beast, mag-aatubang sa silot nga giandam sa Ginoo. Ibig sabihin, maunang ang uban, mahadlok magpa-vaccine, di okay, pastor, murag mauna gini ba? Pinugsanay, na ay pinugsanay, wala. Wala may pinugsanay, pero walay balibaray. Makagawas-gawas ka, makasulod kag school kung wa kay vaccine, moabot ang panahon, dili kay nga naman na ay passport sa COVID vaccine. Pastor, unsa magibuhaton nato ani? Actually, gilibog-libog lang tamo. Naglibog na pud mo, no? Unsa magina vaccine, pastor? Mao na ba ginang 666? Unsay topic nato karon? Pastor, unsa magina, pastor? Ngano kay una man, pastor? Now, tanaw na to, if vaccine is mao na ba ng 666 or mark of the beast? Look, COVID vaccine and mark of the beast, naa siya duha ato ang hisgutan karon para mas masabtan nato. Na ba mo nasabtan? Ina nakatapan mo kung wa ka nasabtan, wa ka naminaw ba? Okay? COVID vaccine, it is to boost an immune system. I-boost. It is important. Again, it is an answered prayer. Kaysa dihang nigawas ng virus, nagampo, Lord, maayo tag na ay tambal. Tama mali?
Ikaw, isa po ka nag-ampo ato, no? Labitong di nakakagawas? It is about medical issues. And how about the mark of the beast? Here, it is about identification. Nga naman, kapag magpamarka ka, ibig sabihin, iya na ka sa beast. Iya na ka sa yawa. O ingon ang Biblia, kung iya na ka sa yawa, sa dihang maglagot ng Ginoo during the tribulation, apil ka, muatubang sa kasuko sa Ginoo. Apil ka. Again, it is to worship the beast. Another, it is faith issues. Lipay itong mga nakapabaksin, ay salamat, kulbaan mampunta. Kung katapa din mo nakapabaksin na lang, kulbaan ka, no? It is faith issues. Ibig sabihin, vaccine, COVID vaccine, dili na siya mao ang mark of the beast. Pero remember, topic nato karon, coming soon. It is a preparation. Giandam lang kadaan ba? Replika o kung sa'yo mo abot sa unahan. Mauni ang mo abot sa unahan. Pero mas worse dito kaya kung di ka magpatatak, sama na. Sinyasi na katapad mo. Sabi-sabihin, patay. Mauna ang mahitabo sa umabot. Karon di pa man kapat yun. Ibig sabihin, you still have the freedom. Pero, unsa din na, Pastor? COVID vaccine has nothing to do with your salvation in Jesus Christ. Gusto na ko masabtan ninyo. Ang vaccine karon, gusto lang na ko klaruhon kay daghan kong nadunggan manggod o kamo mismo daghan mong nadunggan. Nga moingon, ayaw gid mo pagpa-vaccine kay di na gid mo maluwas. Ayaw mo pagpa-vaccine kay mahimo mong pastor, tanaw katapad na ko, Pastor, pagay na pa-vaccine, mura naman. Ayaw, ana. Mahimo mong sumbi mo na yung nila. We don't really know what will happen. Pero sultihan ta, karon pa lang daan, mahibalaan nato, the mark of the beast is coming soon. Dapat mag-andam ta. Nga naman, muabot man gina siya. Kung muabot na siya, ang pangutana, andam ba ka? Ibig sabihin, anong wala may labot sa atong kaluwasan? Because salvation, it is done by Christ. Trabaho ni sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ang imong kaluwasan dili imong gipaningkamutan. Gitrabaho na sa Ginoo, imo lang gidawat ang offer nga gasa sa Ginoo para sa imuha, maunang kaluwasan. Nituo ka sa Ginoo at the same time imo siyang gidawat, that is salvation. Believing and receiving is equals salvation. Pero remember, naluwas ka tungod sa grasya sa Diyos. Naluwas ka tungod sa grasya sa Diyos ug dili imuhang pamaagi. Another thing, 1 John chapter 5 verse 12 to 13, he who has the Son has life. He who has not have the Son does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Nituo ba ka kang Hesukristo? You have what do you have? Eternal life. If you know that you have the Son, you have eternal life. Sa dihang pagtuo nimo sa Ginoo, naay kinabuhing walay katapusan. Pero ang pangutana, Pastor, ngano mo ginang mark of the beast? Curious na gikikuha na ba? Asa man na mahitabo kung dili na karon kanus ama na? Pastor, ibig sabihin kita kung coming soon makaabil ta ana? Tanaw ninyo. You know what na ay tulo kapag tulun ana na.
Number one, na ay nituo nga pre-trib or pre-tribulation. Kasi, moabot gid ang great tribulation. Tribulation means kanang ipadangat na sa Ginoo ang iyang kasuko gyud ba? Pre-tribulation, ibig sabihin, luwason sa Ginoo ang iyang mga katawhan bago mahitabo ng tanan, because there are 7 years of great tribulation. 7 years, long years, nga grabe, patay, gubot, kanang kundi ka magpatatak, patay, maskin asa ka mutago, makitaan ka, wala kay ligtas ba? That's what we call great tribulation. Ang ikaduha, na ay ginatawag na mid-tribulation. Unsa man ang mid? Within that 7 years, pagtunga-tunga ana, maka-experience pa ang mga katawhan sa Ginoo kana mga kalisod, maka-experience pa sila, mugawas pa ang Antikristo, pagkahuman ana, usa pa kuhaon sa Ginoo ang mga nangalagad sa iyaha. Ug ang ikatulo, mao ni ang ginatawag na post-tribulation. Ibig sabihin, there are 7 years of tribulation. After that, kuhaon sa Ginoo ang katong mga nangalagad niya. Ibig sabihin, ikaw ug ako, bisan pag nangalagad ka, maka-experience gihapon ka sa kapungot sa Dios. Pastor, unsa may stand nato ana? I stand, and as a General Baptist, as an evangelical Christian, our stand is pre-tribulation. Nganong pre man? Ibig sabihin, kuhaon sa Ginoo ang tanang mga nangalagad niya bago niya ipahamtang ang mga kasuko niya sa kalibutan. Bago niya musilutan ang tanan. Bago moabot nga, mugawas pa si Antikristo. Bago moabot, magmarkahan pa sa 666. Ganong inana man, Pastor, sa tanaw ni mo? Mauni ang atong belief. Next knock. Here, this is Christ na akadinhi karon. Duol na lang kaayo in the coming days, kung pre-tribulation, kuhaon ka sa Ginoo bago mo abot ang grabing kalisod, grabing pagpangpatay, grabing nga mga pagmahay, kay nga naman, tanan na diha. Mugawas pagkahuman, wala na solusyon ang tanan. Ug makaigon ka, wala na paglaom, pero na ay mutindog isa ka tao, a false prophet, according to the Bible, nga mutindog, magbuhat og mga milagro para siya tuuhan og mauna ang beast. That was according to the Bible. Here, kung mauna ang atong ituuhan, asa man nato na mapamatud-an? I believe, if you will study in the Bible, masabtan pod nimo nga ang Ginoo di kaniya pasagdan sa hirap ng sa oras ng iyong kagipitan. Tama ba? Di kaniya pasagdan ba? Ibig sabihin, hindi siya gusto maglisod-lisod ka. Pre-tribulation, and I believe it will happen, the mark of the beast, during the great tribulation. Pero wala nakaana din sa kalibutan. Kung nangalagad kag tarong sa Ginoo, bago na mahitabo, ni kayab na ka rito sa langit, o nisugat na ka diha sa Ginoo. Amen ba? Kisa excited na? Ang pangutana, makakuyog baka. Kasi rapture, pagkuha sa mga taong nangalagad kaniya. Daghang mga pastor, bisan pag pastor ka, bisan pag leader ka, bisan pag ilakok ikang simbahan, posible nga di ka madala. Because this is a rapture, you need to live by holiness. Kailangan mao gani nang naata dinhi karon kay mga lagata sa Ginoo. Amen ba? Palakpak sa buhay na Dios. Mao na pinaka-purpose nga naa ka dinhi karon. Mao na pinaka-purpose ba nga moatog nga simbahan para makat-on ka. Because the more you know God, the more you will love Him. The more you will love God, of course, the more ka mutuman sa iya. Mao na pinaka-punto kung tanaw nato asa man di ay.
mark of the beast will happen during Great Tribulation. Kung tanaw na to ang Book of Revelation, sa chapter 2 hangtod sa 5, it talks about the churches. Church of Corinth, Church of Ephesus, Laodicean, kung basahon ni mong Book of Revelation. Pero the next 6 to 19, it talks about the Great Tribulation. It talks about sa mga kalisod nga mahitabo nining kalibutan na. Asay na una, ibig sabihin, and never mention sa chapter 6 to 19 ang word na church. Possible, no church at all. Gibawal na ang church. Because you will only worship the beast. The next thing, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Wala ka gitawag, wala ka gipili para maapil ka sa kasuko sa Ginoo. Pero giluwas ka sa Ginoo tungod sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, tribulation, it is a wrath of God. It will happen. The Bible speaks about it. And Romans chapter 5 verse 9, since we have been justified by His blood, how much more shall we save from God's wrath through Him? Ibig sabihin, ang imong kaluwasan tungod na sa gibuhat ni Hesukristo sa cross sa Kalbaryo. Kung ang Great Tribulation kapungot kasuko sa Ginoo, giingon dinhi, kung giluwas magani ka sa Ginoo, nagpakamatay ang Ginoo sa imuha, bisan pag makasasala ka, unsa na lang ka, dili ba kaniya luwason nga nangalagad ka sa iya, kung mubalik na nga masuko na siya? That is the great promise of God. Another thing, if Enoch saved by God before the flood, actually, mikayab gid siya ba? Before the flood. If Lot saved before a rain of fire, di ba ang Sodom and Gomorrah, gipaulan nagkalayo? Pero bago to nahitabo, unsa man, giligtas pa si Lot. Giluwas pa daan bago gipahamtangan og silot. Ibig sabihin, ang Ginoo nga nagluwas kang Lot, ang Ginoo nga nagkuha kang Enoch, mao po'y Ginoo nga moluwas sa imuha, moabot ang panahon. That you will not undergo wrath of God because you serve God. Mao gani karon mga lagad na tagtarong sa Ginoo. Amen ba? Every Sunday go to church. Every Sunday ayo na paglangan-langan mo, simbagi ko karon. Whatever it takes. Kaya ingon pa sila, gusto ka matug langit? Oh, gusto. Pero usahay, di ta katuon simbahan. Usahay ni mo makaabot ka sa langit kasi simbahan gani, di ka kaabot. Ina nakatapad ni mo, moabot gyud lagi ka. Kasi kailangan eh. How can you say that you will go to heaven if di gani ka kabalumudayeg sa Ginoo? Paggikan dinhi ginaanad nato atong kaugalingon, it is also a preparation what will be done in heaven. Ngano nagadayeg ta diri? Kay pag-abot sa langit, puro pagdaig ang atong pagabuhaton. Kung kabalo ka karon mo daig, welcome to heaven. Pero kung di ka kabalo, kabalo na ka. Everything right now, it is a preparation ug unsay mahitabo sa umaabot. The God who saved Enoch before the flood, the God who saved Lot before gipaulanan niya kalayo ang Sodom and Gomorrah, He is also the God who will save you and I before the coming of Great Tribulation. Kung naamoy pangutana, yes, after the service, ask me. Pastor, naglibog ko. Or i-chat sa ako Another thing, what we will do now. Amos chapter 4 verse 12. Therefore,
Thus will I do to you, O Israel, because I will do this to you. Ano sa buhato nimo? Basa, 1, 2, 3, go. Kanang Israel, ilisi nagpangalan nimo. 1, 2, 3, go. Pag-andam. Pastor, mutuo man ko kanang mid-trib. Wala problema, mutuo kag mid-trib. Ibig sabihin, hindi ka mangandam, kaya mutuo kag mid-trib. Ang pagpangandam, naalamang kanimo. Ang imong kaluwasan, individual. Ang akong kaluwasan, dili ko makaluwas sa inyo, ha? Walay relihiyon makaluwas. Makaluwas lang, relasyon diha sa Ginoo. Prepare to meet your God. Prepare to meet thy God. Pangutana, andam na ba ka? We must get ready. Coming soon. Wata kabalukanos coming soon. Let us pray. Father in heaven, we honor and glorify your name, O Lord. Let it be, O God, that this morning, as we heard your word about the coming soon, Lord, ang vaccine karon dili pa man, Lord, but it is a preparation, a mind setting para sa amoa, Lord, na moabot yun ang panahon nga ingon ana na nga di na may makalikay. I pray, give us the courage, O Lord, na karon pa lang daan, samtang naapay panahon nga mga lagad mi diha kanimo, mga lagad mi, O God. Let it be. Give us that courage. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen.